Naka-plug sa outlet itong twin tab. Yung spin dryer, gumagana naman. Subukan natin. Okay, umiikot. Yan, balik ko muna, no? Pero dapat di binabalik yan dahil nga baka masira. Yung wash timer, kanina pa nakapihit pero hindi umiikot. Okay, so yan, plug ko muna. Tapos, testerin natin. Bihira kong ginagawa to, yung pag-test. Ayan, kita nyo naman. O, tapos, sa magkabila, yung ating test probe ng ating plug. Yan, magkabila, no? Hindi naman siya magkakadikit, magkabila lang. Yan, tapos, pihitan natin. Tester pa lang, makikita natin kung may reading. So, wala po siya, no? Ayan, may pag-asang motorang issue, gano'n. Wala. Ganyan. Ngayon, buksan natin yan. So, kailangan talaga may tester po kayo, no? Para malaman natin kung may reading o wala yung isang motor. Pero yung motor na ito, alanganin, no? Base sa tester natin. Balik ko muna. Tapos, alisin ko. Okay, dahil ganun na reading ang tester ng ating motor, motor na, yung unang test natin. Paano nga ba? Ito, kalasin natin, hanapin yung motor. Ito yung motor supply. Tapos yung common nakalagay sa plug. Ito yung plug na sinasabi ko, no? Ayan, yung plug nakalagay, meron 2 wire yan, yung black tsaka white. Ito yung ating white, malapit siya. Ito yung white, ito yung umakyat sa mismong spin tsaka wash timer. Ito, yung dalawang white na to, separated. Tapos, itong black na to, ito yung nagpunta sa common ng washing machine at common ng spin dryer, yung kulay black. Ito, so napakalinaw, no? Ngayon, ito yung ating common, yung black. Tapos, ito yung dalawang linya ng capacitor ng washing machine, yung red tsaka blue. O ngayon, ganun pa rin, naka times 1K tayo. Ayan, nakakapulupot na. Ayan, tapos, i-short ko na dito. Yan, dalawa. Tapos yung red, blue, tig-isa-isa lang, no? Pasok natin. Okay, may reading. Ayun na sinasabi ko. Ayan, may reading din, no? So, parehong may reading. Ngayon, gagawin natin, okay naman yung motor, no? Sa ngayon. Pero, iba-bypass natin. Paano nga pag-bypass? So, ganito lang, no? Kasi kung bubuksan pa to, sobrang daming tornilyo, lahat to alisin, nakapaikot, hindi katulad ng iba, ay dyan lang binabaklas yung taas. Okay, so bypass ko muna para malaman natin kung iikot yung kanyang washing machine, no? So pag bypass, ganito lang, putulin ko yung dalawang wire. Ayan, yung red tsaka black na umakyat sa kanyang washing machine. Tapos, ito naman po yung red-white. Yung red, balatan ko muna. Tapos, ito yung ididikit natin sa isang wire dito sa ating common na kulay white. Ayan, medyo magulo, no? Medyo paikot-ikot tayo. Nako, hindi ko alam kung kanya pa sundin yan, no? Ayan, naka-bypass na ako, no? So, ibig sabihin, dapat gagana yan kapag okay yung makina. Ayan, bypass tawag dyan. Tignan natin. Ayan, no? So, umiikot. So, possible timer ang problema. Kita mo, umiikot. Live na. Ayan, so umiikot yung washing machine, binaypass natin, no? So, ibig sabihin, hindi na connected sa mismong wash timer. Ayan, umiikot siya ng clockwise. Ngayon, counterclockwise naman, paano? So, alisin ko yung red, tapos yung blue naman. Nilalagay po sa common. Ayan, kaya dapat, napaka-importante po, no? Na alam niyo po yung common ng isang wash timer at common ng ating motor. Counterclockwise, ayan. So, umiikot counterclockwise. Sa madaling salita, wash timer ang problema.